Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another content in the internet. So ang pag-uusapan po natin to, itong trending na trending at viral na viral, ang legendary hotdog overload ng Quezon City, kung saan di ba yung mga food vloggers ganun yung tono. So ito po yung isang batang nagbebenta doon. Now, merong mga sinabi kasing controversial itong bata na to relative doon sa mga nag-aaral pa sa eskwela. Pakinggan natin siya. Mabait na, masipag pa, yan ang dapat tularan ng mga kabataan. Dahil imbis na nasa bahay lang at nagsiselfone, dito ay busy-busy siya sa kanyang negosyo. Okay, so mamaya na yung kanyang very controversial na sinabi dyan. Gusto ko munang i-highlight itong komento na to galing sa mga netizens. At sabi ng mga netizens na ganon, shout out sa mga kabataan dyan na biktima ng child labor. Okay, daming natamaan. Okay, sorry, busy kami sa private school namin. So let me just give you a little bit of context dito sa mga sinasabi ng mga netizens natin. Basically ang sinasabi nila, meron kasi silang ibang ginagawa imbis na mag-focus sila sa pagtitinda sa labas. Kasi nga, etong mga food vloggers na to, parang ang lumalabas dito ay niro-romanticize nila yung child labor na tinatawag. Well, mukha naman teenager na si ate, so she cannot be considered as a child. Ang child labor kasi, ang definition niyan is between nagtatrabaho siya doon sa formative years ng bata, which is between 0 to 8 years old. Yung 9 to 15 kasi puberty to early adolescent na yan. So just so you know yung mga developmental stages ng mga kabataan. So I guess si ate rito is dalaga na siya. And hindi na siya child by the definition of what is a child. But ang ating bansa kasi has protection from prohibits the employment of children under 15 years old in public and private. Legally speaking, she is still a minor. So ang isang minor ay pinoprotektahan pa ng ating batas pagdating sa pagtatrabaho dito. I think you need marami kang requirement bago ka payagan magtrabaho kung ikaw ay ganyang edad pa lamang. So lalong-lalo na kung mas bata ka. So hindi yun pwede. So the point here is that many netizens are pointing out that masyadong niro-romanticize nitong mga food vloggers and of course yung sagot ng bata as something na dapat tularan when in fact priorities talaga dapat yan end of the day. Meaning to say, merong mga bata nakafocus sila sa pag-aaral kasi nga yun naman talaga yung dapat ginagawa nila kasi nga etong 0 to 16 years old nila, napaka-importante yan for the development of their towards their adulthood. Kasi pwede ka naman magtrabaho pag natapos mo yung pag-aaral mo pero habang bata ka, sayang naman yung magigain mo na kasi nga yung halimbawa yung 0 to 8 years old, yan yung formative years ng tao. Ibig sabihin, yung utak mo diyan sobrang nag-a-absorb ng information. Sayang yan. Sayang yan mga panahon na yan, yung formative years mo. And then yung 9 to 15 naman, ito yung development ng social skills mo, ng personality mo, ng critical thinking mo. Sayang naman kung kung maiipit ka diyan sa mundane working experience mo. Now, this is the debate that the netizens are having right now. Ako, in my opinion, mamaya napakinggan muna natin si ate dito sa mga video ng mga food vloggers. Go! Saan yun? Huwag kayo puro cellphone. Galaw-galaw din. At sino ba naman ang hindi mapapatigil pag ganito kadami ang tao? Yan. So, ang pinakamaganda lang kasi dito, yung bata kasi sumisikat na or si ate sumisikat na. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng maraming followers and then customers as well. Magko-convert yun sa customers. So, let's go back dun sa sinabi niya about sa cellphone. Actually, pwede naman kayo mag-cellphone. Wag lang sobra. In moderation dapat. As parents, we have to monitor the usage of our children sa social media at saka sa pagse-cellphone kasi nga very addictive yung cellphone 'di ba? Yung social media ngayon is designed so that you are going to be hooked for hours on end dyan sa cellphone na yan. That is almost ayokong sabihin, well, it's a reality na siguro ng ating mundo ngayon, 'di ba? So tuloy natin.
Ang daming tao. Dahil dito nga, yung hotdog sandwich na overload ay 50 pesos lang. At kung dalawa naman kayo, ay meron silang buy one take one sa tender juicy na Hindi, ito, skip na natin yan. Po, 50 pesos lang po. Lahat to 50. Apo, ito po ang 70 natin, buy one, take one. Ano pinakamabenta mo dito? Hungarian po. Hungarian overload. na lang pala. Okay, try na. So nagbebenta siya at an early age. Tapos of course, ang ganyan lang naman yung kanyang yung etong video na to. Actually, this video had like 34 million views. Kasi nga kakaiba yung style kakaiba yung style. Tapos well, the food looks scrumptious, pero of course, ngayon kasi parang marami nang nagganitong benta ng cheesy overload. But the point here is that there is ang kakaiba lang talaga dito, ang pinaka selling point nitong video na to, that there is a, wag nating tawaging child, minor selling. Okay, so doon yung contention ng mga tao. In my opinion, I think kung dala naman ng kahirapan yung kung bakit nagiging ganito, it's understandable. Pero sana din yung mga parents, they realize na hindi dapat yung pinagtatrabaho yung mga anak nyo. Kasi nga, may mga batas dyan na nilalabag kayo kapag under 15 years old, pinagtatrabaho nyo na. Gets? Dyan yun, no? Ano naman yan publicly available din yan And ang problema lang kasi, yung dissemination nito, ang sa tingin kong nagiging problema. Ibig kong sabihin ba, hindi nila nare-realize na lumalabag na pala sila sa batas until it's too late, okay? There is a reason why kaya linagay itong mga batas na to, and there is also a reason why kaya libre yung pag-aaral, lalong-lalo na sa basic education at saka sa secondary education. Sayang lang kasi yung buhay ng tao kapag ginugol natin sa ganito. I'm not saying na porke hindi siya kumikita ay wala na. I am just saying na sayang yung developmental stages niya in becoming a fuller person without the course of education, 'di ba? Sayang talaga. But then again, naiintindihan ko rin naman yung side na nagagawa ito ng mga tao because of kahirapan. Now, I just don't want to romanticize itong mga ganitong bagay. Like, ito yung dapat nyong tularan. Kung kayo ay nag-aaral ng mabuti, kung kayo ay pumapasok at hindi kayo nagbubulakbol at you are respecting your parents, you are loving your family, then you are a good person. Hindi nyo kailangan kumita ng milyon-milyon at an early age. Darating yan in time. Hopefully. Kasi miski tumanda kayo, totoo lang, kung hindi kayo makakadali ng isang magandang trabaho or isang magandang negosyo, hindi ka magiging millionaire. Pero at least you can survive in life. Education will always equip you with the necessary tools to survive in the next in your life, but then again, it's not a guarantee na magiging milyonaryo kayo, or the next Elon Musk. And this as well, this is not a guarantee of anything. This is just a guarantee that you will earn money at a given X amount of time. But, hindi natin alam kung magiging milyonaryo ka dyan. Sana itong mga ginagawa ng food vloggers, kasi mukhang dadagsain na to Alam nyo naman sa internet pagka yung mga food vloggers may isang nagtrending dyan, susunod-sunod na yan, di ba? Parang mga ano yan parang mga bubuyog yan di ba? Pagka nakita nila na may bagong garden na pwede nilang kumuha ng content na malakas, dire-diretso sila dyan, parang kay Diwata, di ba? Ako, gusto ko rin mangyaring kay Neneng Bion na dagsain siya at dumami yung kanyang customer. Kasi since eto yung career path na napili niya, and the adults of her life knows the consequences of this, di ba? So, pero ako, I'm still gonna hope for the best para dito kay Neneng B na sana pagka kumita siya ng malaki dito bumalik siya sa school kahit tapusin niya yung secondary education niya, tapos siguro kung gusto niya mag-college, business administration, pwede rin para mas gumaling pa siya kasi ngayon very astute na siya pagdating sa negosyo Not everyone can say that. But if you are a child, but if you are a minor, but if you are in high school and you are watching this, huwag kayong mainggit. Di nyo dapat kainggitan yan. Kasi kayo, meron kayong mga magulang that will put a roof on your head, and then pag-aaralin kayo sa isang pribadong paaralan, no problem yun.
Okay, kanya-kanyang path yan. But then again, I would like to choose the path that is often traveled and less dangerous. Ito kasi mga ganito, mahirap yan eh. Kasi hindi mo alam yung kakahinatnan niyan eh. Kasi hindi mo naman alam kung bukas makalawa yung negosyo mo nandyan pa. Minsan malakas, minsan hindi. Ngayon, I would hope na sana itong mga vloggers na to will bring her more customers and sana siya na yung maging next Diwata in the sense na ayan, kumita na siya ng pera. Pero never ever disregard school. School is important, education matters. Education is your right. Yun lang naman yung sa akin for today. Kaya mga lods.